Hi, my name is Ella Amora. Hi, my name is Mark Bendero. Hi, I'm Justin Ilumba. I'm Andrea Matutay. And we are Gemma's Talk! Today, we will talk about how you plan your education and career to set up yourself to be successful for the future. Okay. So, since topic naman natin ngayon ay tungkol sa education, what if pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa college natin, since mga college student naman tayong apat. Paano kayo, ano yung naranasan nyo before kayo nag-college at saka yung struggle natin ngayon, college life? Ako, bago ako mag-college, nagtrabaho muna ako sa factory worker. Pero kasi nung graduate ako ng senior high, ayoko na talagang mag-college kasi nahihirapan ako. Tsaka lalo yung iniisip ko, yung gagastusin ng kuya ko kasi siya lang yung nagbabayad ng mga gustusin sa bahay, tapos dadagdag pa ako dito. Siyempre nakakaya. Pero alam ko naman kasi na gusto din nila na may isa sa amin makapagtapos ng pag-aaral. Kaya tinuloy ko pa rin ng college. Yan. Ikaw, Andrea. Go with the flow lang. Talagang nag-enroll ako para for papa kasi gusto niya talagang makapagtapos ako. Bago ako mag-college, na pag-graduate pa lang ako sa senior high, naisip ko na magtrabaho kasi gusto ko na huminto nun eh. Hindi muna ako magka-college na kasi gusto ko kumita ng pera, makatulong din kay mama. Kasi pati lang din yung kinikita namin sa pang-araw-araw. Kaya nag-apply ako sa mall. Bilang sales clerk. Okay naman yung niya. Kita hindi naman siya masyadong mahirap. Tapos yung mga bandang mga 2 taon na napaisip ko na mag-aral kasi parang naaawa na ako lang kasi gusto na mag-aaral ako. Tapos ako lang may tumututon doon sa pag-aaral. Kaya ayun, nag-apply ako nakapasa naman ako sa CABSU. Ayan. Tapos ayun, nakapag-college ako. Doon lang ako. Sa akin naman, pag-graduate ko bago ako gumraduate ng college, nasa isip ko talaga gusto ko magtapos ng college. Kaso lang sabi ko parang ang hirap to buhay since wala na yung panganay namin, ako na yung breadwinner sa amin. Tapos si mama, meron pa siyang bukod na pamilya, tapos ako mag-isa na lang rin ako. Tapos pero ang sabi sa akin ni mama, hindi siya uuwi ng bansa hanggang hindi ako makapagtapos. Kaya pinush ko rin talaga na mag-aral ngayon dahil sobrang hirap. Lalo na ngayon yung college life natin ngayon na sobrang dami activities. Lalo na sa State University. Nakaka-proud naman yung mga kwento. Pero bilang working student, paano kayo nakapag-handle ng ganung situation? Nahihirapan ba kayo? Sa akin, hindi naman ako masyadong nahirapan nung una kasi marami naman ako na nakakilala nun. Hindi ako yung pagpasok mo pa lang wala ka ng kaibigan na di mas mahirap kasi wala kang makausap. Ayan, tapos about naman sa mga gastusin, medyo ako kasi yun nga, hindi pa ako nagtrabaho na umulas na ako sa trabaho ko nun eh, hindi pa ako nagtrabaho nun. Tapos ayun, nahihirapan ako sa mga gastusin sa school, ayan, tapos One eternity later. 5, 4, ayun, hindi naman siya ganong kahirap para sa akin. Ikaw, Justin. Okay, nasa working student. Pag-graduate ko kasi ng college, ng senior high college, graduate na pala ako. Hindi bago ako gumraduate ng senior high, nasa isip ko na talaga mag-working student. Kasi, hindi naman, ito na eh, hindi na ako yan. Tawag dito, di rin ganun ka-okay yung financial ko, since ako na nga lang rin yung isa sa buhay ngayon. Although may nanay naman ako na nagbibigay sa akin, pero kailangan ko pa rin tustusan yung sarili ko.
Then, yun, nag-apply ako ng trabaho after graduation. Natanggap naman ako sa isang fast food. Yun, okay naman yung flow, trabaho. Then, yung nag-start na yung class, parang, sabi ko, kaya ko to. Then, ganun. Kaso lang, nung parang nagtatagal, yung nahihirapan ako mag-manage na sa time nga kasi may schedule ako sa trabaho, tapos may schedule din ako sa school. Tapos, minsan nagkakatamaan pa yung schedule ng school at saka ng trabaho. Then, minsan di na talaga ako nakapasok. Then, minsan, lalo na yung mga activities na sa school, hindi ko napapasa or hindi ko nagagawa since school, trabaho, pag-uwi ko, pagod, natutulog na ako. Tapos, minsan di na ako nakakabasa sa mga GC, sa mga activities na pinapagawa sa amin. Tapos, yun, ganun mga gagawin. Iyak na ako. Ikaw, Miyak. Ay, linawin ko lang sa ako kasi sa senior high school ako nag-working student, hindi huminto na ako sa college. Hindi na ako nag-working student sa college kasi alam ko mahirapan na ako Ikaw, Andrea, hindi nyo ba naranasan na, I mean, di ba pumasok sa isip nyo na mag-working student or try nyo mag-trabaho habang Ako naisip ko. Pero kasi yung laging papasok sa isip ko na mahihirapan ako. Kasi gusto ko din naman makatulong dun sa financial about sa school ko. Pero kasi parang hindi ko masyadong ma-manage yung oras ko pagdating sa na pagsabayin yung dalawa. Kasi feel ko hindi ko kaya. Ako pumasok din siya kasi kita ko yung struggle ni Kuya nung time na yun. Kasi ngayon, third year na siya. Second year ata siya, nag-call center siya. And doon ko napagtanto na sabi niya sa akin, hanggang fourth year daw, kung nagkaya ng katawan niya, mag-working student siya. So, parang napag-isip-isip ko. Siguro, mga second year or gano'n, baka matipan ko mag-working student nila. Ito na kayang nakasok. Di ba may mga leader kayong tinatawag? Anong leader yun? team leader? Team leader. Yeah, team So, leader. na-experience nyo na bang parang ina-appose na kayo ng mga team leader nyo? Ako, ngayon, nag-isip talaga ako mag-resign kasi hindi naman yung team leader naman namin, sila yung kakampi namin, kaya tatanggol na kami ganyan. Kaso lang yung mga, mas nakakataas pa, nasa management. Hindi kasi sa trabaho ko, ewan ko na lang sa iba, kasi sa trabaho ko, hindi nila iniisip, basta iniisip na lang nila yung store. Sa aking mga working student, for example, di namin kaya pasukan yung schedule ko sa trabaho kasi may gagawin ako sa school. Yun, papagalitan kami, pag-iinitan kami. Kaya, yun, medyo ganun din kahirap na maging working student. Ikaw? Sa akin team leader din namin tagapagtanggol kasi Superman. mababait yung mababait yung team leader sa amin. Ang break lang talaga ang makasungit lang talaga yung HR namin kasi humahanap siya ng butas para magkaroon kami ng pagkakamali tapos mapagalitan kami. Dahil susumbong kami sa nakakataas na may-ari ng store yun. Tapos yun, paulit-ulit na lang nangyayari. Memo kami lagi, ganyan, hanggang sa nagsawa na ako na huminto na lang ako. Tapos naghanap ulit ako ng trabaho para hindi naman, kasi hindi ako nasanay na ako na nasahod kada buwan kaya naghanap ako ng trabaho ulit yun, napunta ako sa mall. Working student pa ako nasa high school. Tapos, ayun. Tapos sa may mall naman, okay naman siya, wala namang problema kasi mababait naman lahat. Pero sa akin, naiisip ko, may dumating din sa point ko na mag-stop na rin sa pag-aaral kasi syempre alam mo yun, di ba nung bakasyon, ang taas nung nasisweldo ko. So, sobrang sakto sa akin sa pang-araw-araw ko. Then nung nag-start na ulit yung class, syempre, bumababa yung time ko sa trabaho, bumababa rin yung kinikita ko kada sweldo. Naisip ko, parang gusto ko huminto ng school para sa sweldo ka na mas mataas na para sa pang-araw-araw. Noong senior high, parang may sinabi sa amin yung namin, yung teacher namin. Sabi niya,
pag nag-aaral ka daw, huwag ka daw maging working student. Kasi once daw nakahawak ka ng pera, Pera. parang may isipan mo na daw na hindi mag-aral. Oo, kasi ihirap yung ano iwan. masasabi niyo doon? Ako, ganon. Kaya nung nag-open yung apply dyan sa Capso, nagdadalawang isip ako. Kasi nga, kumikita na ako ng malaking pera. Kasi kada quincenas ang sinasabi ko sa Factory 12K. Kaya, Okay. kaya Pasok mo. kaya tamad na akong mag-aral. Pero dahil meron namang nagmamotivate sa akin na ibang tao na kakayanin ko din naman. Sabi daw ni Lord na hindi kanya papasukin sa college. Hindi kanya papasukin sa college. Ano yun? Hindi kanya papasukin sa college nang hindi ka nagtatapos. Ayun. Nakausap mo si Lord. Hindi. Wala kang sinabi Ganun yung na. sinasabi Principal natin si nila. Lord. Hindi, ganun yung sinabi nila. Kasi parang hindi ka bibigoan. Ikaw. Ako ayaw ko talaga mag-aaral no kasi nasanay na akong mawak lang may pera tuwing quincenas mo. Tapos, gusto lang talaga nila mama at papa mag-aral ako. Pinush talaga nila ako na mag-aral kaya, ayun, nag-aral ako sa Capso. Pinagpatuloy ko na yung college ko para, wala na akong balak ko dito kasi sayang naman kasi 4 na taon lang naman pagtitiisin mo eh. Ayun. Ikaw, Justin. Sabi na ako. Hindi mo ba naisip na, di ba, 4 years yun? Di ba, nag-start ka sa trabaho para sa school. Tapos sabi mo, 4 years lang naman yun. Sa 4 years na yun, hindi mo ba naisip na, kunyari, bumagsak ka yung ganito, tapos hindi mo na napagpatuloy, hindi ba Ay, manghihina? Pumasok din sa isip ko yan kasi Paano siya bumagsak? langata. Ngayon pa lang, kinakabahan na ako iba kasi yung ibang subject ko, baka may problema, ganyan. Pero siguro, kakayanin naman, basta hindi naman si Lord eh. Hindi naman si Lord. Basta nandiyan si Lord, tiwala ka Lang kay natin. Lord. Amen. Nomine Patris et Filii. Hanggat kaya, sige, kaya mag-aaral. Pero pag hindi mapagod, hindi pala mapagod. Kakayanin. Kasi once na huminto ka, mawawalan ka na ng opportunity kasi 5 taon kasi, di ba, sa 5 taon once na huminto ka, mabawasan yung pagiging mo doon, scholar, ka doon kasi may babayadan ka na pag next year mo, di ba? Kaya ayoko na talagang hindi na mabalak huminto para hanggat kaya, kakayanin. Isa pa yung sa mga student and sobrang stress talaga sa mga activities. Oo. Seryoso. Totoo yan. Pero pag, like, kunyari, nakagraduate na kayo ng college, ano ba yung dream nyo? Yung, like, dream nyo bang maging doctor? Ikaw na. Kasi hindi ko, di ba, ang course ko ngayon is business administration. Hindi ko naman talaga siya gusto, pero yun na talaga yung parang best choice na para sa akin. Kasi dapat magtutourism ako or nursing. Pero tourism talaga yung pinaka-gusto ko. Kaso lang wala dyan tourism. Sige, okay. Ayaw sa'yo nun ni Lord. Ako sa tourism. Nakausap Ako ka. pa rin. Oo. Lakas pa pala ulit yun. Hindi yun. Tourism kasi gusto ko talaga mag-cabin. Sa akin kaya ako nag-aral kasi yun si Lola, sinabihan ako na once na nakapag-college ka, tapos nakapagtapos ka, sabihan mo lang ako kasi i-recruit ka sa trabaho ko sa cruise ship ko siya. Malaking sahod niya kasi ang sahod doon dollars eh. Kaya ayun, mas ako doon, mas na-motivate ako mag-aral doon kasi ayun cruise na yun eh. Laki ng sahod doon eh, dollars yun eh. Kaya ayun. Ayun yung gustong Pero di ba pag napagtapos ako, pag di pinalad, mag-army na lang kasi ROTC naman ako eh. Sabagay. Ikaw, diba? Teacher talaga gusto ko. Pero gusto ko tuturuan mga kinder. Yan. Gusto ko kasi mahilig kasi ako sa bata. Parami na ka. Hindi, mahilig talaga ako sa bata. Magaan yung loob ko sa mga bata. Parang kasi sabi nila, parang mas
magandang gawin kapag yung gustong-gusto mo. Kaya teacher. Totoo. Ikaw. Ano, Wala ka tayo. pakamping, kaso di pinalad. Bakit? Ewan ko ba? Hindi talaga will ni Lord. Oo, di ka rin. Hindi ka rin naroon ni Lord. Dito yung para sa isa. O, anong... Anong masasabi niyo pag kanya, pagtapos na kayo, tapos may mga nakamit tayo sa buhay, anong mga gusto niyo iparating sa mga nag-working student din? Yeah, sa mga viewers natin. Mga viewers natin. Eh. Mga nag-working student, anong masasabi natin? Anong masasabi natin dyan? Ano, pag-isipan nyo munang mabuti, pagplanuhan nyo, kunwari, kung ano papasukan yung trabaho at kung mag-fit ba siya sa school para hindi kayo ganun na-i-stress, then time manage lang, bawas-bawasan yung paggagalaw kayo tulad sa akin. Pero Tama. pero syempre, huwag niyo pa rin alisin yung mga hobbies, kaligayahan niyo para hindi lang puro stress, enjoy your teenage life. Ganun din. Sinabi niya. Go. Lahat naman yan, totoo. Pero kasi sa akin, ang pinaka, ko, kung merong negatives sa, parang hindi mo siya masyadong gagawing, bibigyan ng, Huwag mo siyang huwag mong dadamdamin pa. huwag Kumbaga, gawin mong, wag ka masyadong magpaka-stress. magpaka, Maging positive lang sa lahat. yung negative na yun, gawin mong positive para mas lalo kang ito, mamotivate na ano ba yung mo, ito. Basta yun, kayanin mo lang, yung negative mo, gawin mo positive. Basta yun, intindihin nyo na lang si Mark. Hindi kasi nakainom ng gamot. For me naman, may time na pwede kayong give up. Basta isang araw lang, wag yung No, hindi sobra. pwede Bawal. Kasi pag nasobrahan kayo sa yung nawala na ng pag-asa sa buhay, ganyan, yung napagod na kayo. Parang iisipin ng iba. Nakalimutan. Sabi nga nila, pag kaya ng iba, kaya din natin. Yun. Yes. Tama. God will always guide you wherever path you go. Ano? Yeah. That's all. Yeah, right. Kung saan ka tatahaking ng iyong kinabukasan, dun ka. Huwag ka sa sumegway ng daan. Follow your dream. Bawal Yeah, shortcut. bawal. Ano shortcut? Follow your dream. Ayun lang guys. So, maraming salamat sa inyong mga kinuwentong experience na iyan. Yes. Guys, Sana may natutunan kayo. syempre sa mga sinabi namin natin na nakaka-inspire. Na-inspire? Na-inspire ba? Pero yun. Keep it up, guys. Go with the flow. Go ahead. Magiging success tayo! Yes, in the future, God is with us. Huwag na yung gitib. Thank you! Thank you guys. Thank you, guys. Hi guys, please subscribe to our YouTube channel and bye guys. Bye guys! Bye Thank you for guys. watching.